Patay ang tatlong hinihinalang karnaper sa madugong engkwentro sa mga pulis sa Naiya Road, EDSA, Quezon City kagabi. Kuhang-kuha po ng ABS-CBN ang aktual na mga eksena. Pero kine-question ngayon kung nagmalabis ba ang mga pulis sa operasyon dahil hindi pa maliwanag kung shootout ba o rub out ang nangyari. Babala po dahil maselan ang ilang bahagi ng inyong mapapanood na actual video. Ang ABS-CBN News exclusive sa pagpapatrol ni Joey Villarama. Pauwi ng ABS-CBN News Team dakong alas 8 kagabi. Nang biglang harangin ang daloy ng traffic ng kumakaripas na patrol car sa Nia Road patungong EDSA. Nagulantang kami. Bumaba kami agad ng aming sasakyan para alamin kung may kaguluhan. Sa kalayuan pa lang, nag-roll na ang aming camera. Nakita namin ang patrol cars at ilang pulis na tumatakbo papalapit sa isang blue-gray na Honda Civic. Kinilabutan kami sa mga sumunod na eksenang nakuna ng aming camera. Umalingaw-ngaw ang halos 20 putok ng baril sa loob ng 10 minuto. Nang bahagyang tumigil ang putukan, lumapit ng ilang pulis sa Honda Civic. Nag-zoom in ang aming camera. Napansin namin, bulagta ng isa sa mga taong nasa loob ng Honda Civic. Hindi kami makapaniwala sa sumunod na nangyari. Ang taong nakahandusay na, hinila ng mga pulis at binaril ulit. Pagkatapos, pinaputukan pa uli ang mga nasa loob ng kotse. Matapos ang engkwentro, dito na kami pinaliwanagan ng mga pulis kung anong nangyari. Target daw nila ang grupo ng mga carnapper na sa rawlulan ng Honda Civic. Natunugan daw ng mga pulis na may operasyon ng mga sospek kagabi. Nang sumalakay ang mga PNP Highway Patrol Group at Anti-Carnapping Unit o ANCAR, nagkahabulan daw simula pa lang sa Mandaluyong at humantong na nga sa madugong eksena sa may North EDSA. 4 daw ang sospek. Nakatakas ang driver at isa dinala sa ospital at binawian din ang buhay. This was stolen on January 28, 2009 in front of the house ni Mr. Albert Rombawa. Nabahala kami sa mga pangyayari. Kaninang umaga, pinapanood namin sa mga taga-QCPD ang video. Tila gigil na gigil ang mga pulis na ito sa pagpapaputok. Ayon sa QCPD, pinatawag na nila mga operatiba at inalam ang naging papel nila sa insidente. Nakumpirma na ang pulis sa video ay miyembro ng ANCAR team pero hindi muna sa pinangalanan dahil wala pa namang kaso laban sa kanya. Hindi pa masabi ngayon ng mga otoridad kung lumabag sa rules of conduct at engagement ang pulis kung ang video lang ang pagbabasehan. We are not covering up kasi kung meron kayong we will face the music. It's part of the job eh. If you have rules or police operational procedure, if you violate that, then we will suffer the consequences. Naabisuhan naman ang nasabing pulis tungkol sa nakunang video ng engkwentro. Patuloy na mangangalap ng ebidensya ang QCPD kung nagmalabis nga ang tauhan ng ANCAR. Pero hanggat walang nagsasampa ng formal na reklamo, hindi nila pwedeng kasuhan ang pulis na yon. Joey Villarama, Patrol ng Pilipino. At tayo po'y merong update ngayon mula sa ating reporter na si Joey Villarama, live mula sa ABS-CBN Newsroom. Joey, good evening sa'yo. Joey? Good evening, Ted. Yes, Joey, pwede bang balikan natin yung video kanina na kuha ninyo para natin talaga masiguro matukoy yung binabanggit mong nakahandusay na yung isang suspect at binaril pa? Can you identify yung actual na kilos ng pulis na binabanggit mong nakunan ninyo na nakahandusan na yung suspect tsaka pa ulit binaril? Yes, Ted, sa paliwanag ng mga pulis, mga opisyal ng QCPD na nakausap natin kanina, ang sinasagawa ng mga pulis dun sa video na nakita natin ay tinatawag nilang clearing operation. Ibig sabihin, gusto nilang matiyak kung buhay o patay pa yung mga nakaengkwentro nila. Yung paghila sa nakita nating sinasabing suspect ay para matiyak nga kung gumagalaw pa o hindi. Ang sinabi nung pulis sa kanyang superior nang tanungin kung bakit niya ginawa ang pamamaril na yon ay gumagalaw pa daw ang nasabing suspect kaya pinaputokan niya ito ng baril. Tukoy ba ng mga pulis, Joey, yung identity ng mga sinasabing carnapper at paano nakasiguro kanila ang mga pulis na kriminal ang mga ito?
Sa pinakahuling panayam natin sa mga pulis, Ted, ang sabi nila ay hindi pa nila napapangalanan o nakikilala ang mga suspect na ito. Pero base sa mga tattoo sa katawan ng mga suspect, posibleng nabilanggo na sila noon dahil may nakita silang mga tattoo ng Sputnik Gang. Tinitiktikan na rin nila itong grupong ito, bagamat posibleng bagong carnapping group ito. January 28, nung manakaw nga yung Honda Civic, at doon nga nila binantayan na itong mga suspect na ito, Ted. Yung mga pulis na sinasabing nanggigil umano sa pagpapaputok doon sa mga suspect, ito ba ay na-identify na, Joey? Kanina, Ted, kausap natin si District Director ng QCPD na si General Gatdula. Ang sabi niya, dahil wala pang ang maikakaso dito sa pulis na ito, dahil wala pang nagsasampa ng formal complaint, ay hindi niya naman maisailalim sa preventive suspension ang pulis. Kaya sa ngayon, nakadestino pa rin o naka-assign pa rin ang nasabing pulis sa ANCAR unit ng QCPD sa Camp Karingal, Ted. Salamat, Joey Villarama, mula po sa ABS-CBN Newsroom. Samantala, nabigla ang mga opisyal ng Commission on Human Rights maging ng NAPOLCOM matapos mapanood ang video exclusive ng ABS-CBN sa operasyon ng mga pulis laban sa mga sinasabing carnappers. Iimbestigahan po ng komisyon kung umabuso ang mga pulis o nagkaroon ng paglabag sa enkwentro. Exclusive na Paw Patrol, Jeff Canoy. Nakatutok ang Commission on Human Rights kaninang umaga sa video na kuha ng ABS-CBN sa naganap na engkwentro sa Edzania Road kagabi sa pagitan ng mga pulis at mga hinihinalang carnapper. Walang kumukurap at hindi bumibitiw sa bawat eksena. Hindi kasi sila makapaniwala sa napapanood. Binaril pa rin? Jesus Christ. Patay na o napapatay na, mamatay na. Jesus. Inayos muna niya and then binaril. Well, this is very disturbing. Questionable raw kasi ang naging operasyon ng mga pulis. Lalong-lalo na raw sa paglapit ng mga pulis sa sasakyan ng mga sospek at ang paulit-ulit na pagputok ng baril sa mga sospek. Kung meron mang chase, car chase, or hot pursuit, tapos na. And then the car was properly parked. So we don't know why it's properly parked. Okay? But whatever is the explanation for the car being properly parked, that means the occupants disabled na or dead na. Right? Either disabled or dead. Now, so what was that for? Yan ang magiging tanong namin. What was that for? How come kailangan pang barilin? Twice. Para sa kanila, posibleng lumabag na naman ang mga pulis sa guidelines sa itinakda para sa kanila. Very disturbing and highly questionable in our viewpoint. This is again potentially a case of excesses and blatant violation of operational guidelines. Gusto raw ng CHR na magpaliwanag agad ang PNP, kaya't isang investigasyon na ang kanilang isusulong. Anong nangyari na sa mga human rights education and human rights training namin all these years for the PNP? And what happens to those operational guidelines? Gaya ng CHR, halos matulala ang NAPOLCOM sa nasaksiyang video. Hindi malaman kung ano ang magiging reaksyon sa napanood. Bagamat mag-iimbestiga pa raw sila, tingin ng NAPOLCOM, mukhang may pagkakamali ang mga pulis sa ginawang operasyon. Hindi dapat na mangyari na ang mga tao na nakasakay sa loob ng isang kotse, kung yan man ay nanlalaban o anuman, ay papuputukan ng point blank na ang ibig sabihin ay hindi lumalaban yung mga nasa loob. Hindi maganda ang ating nakita dyan at sa umpisa pa lang ay maaari nating sabihin na hindi ito dapat ginawa ng isang police officer. Hihingi raw muna sila ng salaysay ng mga pulis para mas mabigyang linaw ang nakita. Paglapit ng isang tao na walang uniforme
may dalang mahabang armas. At matapos buksan yung kotse, ay pinaputukan kaagad yung mga taong nasa sa loob. Lumabag nga ba ang PNP sa rules of engagement? Ito ang tanong na kailangang sagutin ng CHR at NAPOLCOM sa kanilang mga investigasyon upang malaman nga kung may kailangang managot sa nangyaring insidente. Chef Canoy, Patrol ng Pilipino. Yung pong mga kapamilya ng mga namatay sa engkwentro ay galit na galit at humihingi ng katarungan. Abangan yan mamaya po lamang live at exclusive mula sa Makati. Sugatan ng 28 pasahero ng isang bus nang tumagilid ito sa Commonwealth